Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Pero bagong lahat mga kaibigan, happy birthday po sa lahat. Oo, sa lahat na nagpapabate. Oo, at shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa suporta, sa mga subscribers po natin, sa lahat ng viewers, sa mga nagla-like at nagko-comment, nag-share. Mabuhay po tayong lahat. Alam nyo mga kaibigan, grabe. Hindi makamove on itong si Cayetano. May pasabi-sabi pa, tanggap daw ang pagkatalo. Pero ang dami pa ding reklamo. Sabi niya sa bagong mayorya, ang daming problema. Bakit impeachment ang inuuna? Masyado daw halata, pinagtatakpan ang utak sa flood control anomalies. Ano daw masama kung lagi siyang naka-Facebook Live? Tapos sa social media, panay bira sa kapwa senador na kesyo may tinatagong baho ang mga tulpo at ni Senador Lacson. Gagawa pa yan ng issue. Ginagamit na sandata ang flood control anomalies. Bit-bit ang 18 kargador para mapagtakpan ang impeachment ni Sara. Kaya naman, lalong binira at binuking ang Panggulong Cayetano. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan bago po magpakalat ng intriga itong si Cayetano at magrereklamo sa social media. Abay nauna na pong sinabi ni former Secretary Ronald Llamas na hindi titigil si Alan Peter Cayetano sa panggugulo sa kabila na siya ay sinipa na sa pwesto. Ito, pakinggan muna natin to mga kaibigan, saglit lang to. Anyway, anong basa mo? Patapos na nga ba ang gulo? O antayin natin, babalik ulit siya? At maggugulo na naman ulit, nagpapahinga lang. Well, sabi nga nung kainuman ng lolo ko si Winston Churchill. No, alala mo yung sinabi niya? Oh. This is not yet the end. This is not even the beginning of the end, but this is rather the end of the beginning. So, kung pa to, marami pa tong kabanata. Marami pang tunggalian na mangyayari dito sa Senado. Ay, kung anong basa mo, magganon-ganon na lang ba, tatahimik na si former Senate President Alan Peter Cayetano o magantay kayo, may return of the comeback? Sigurado. Sigurado. No? Tama yung sabi mo, return of the comeback yan. Lalo na, yung siya at saka yung mga kasama niya, gagantiyan. At malinaw naman yung posisyon nila sa impeachment. So lahat ay gagawin nila para labanan yung conviction ni Vice President Sara. Malinaw mga kaibigan ha, patuloy na manggugulo ang grupong Cayetano. Siyempre, sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Para ano mga kaibigan? Para pigilan ang impeachment ng kanilang amo na si Sara Duterte. Ginagawa pa tayong mga tongo-tongo at mga BO-BO mga kaibigan, no? Ano daw masama sa pagrereklamo sa social media? Oo. Ito yung sinasabi lagi mga kaibigan ni feeling champion. Oo, na si Alan Peter Cayetano. Na siya ay feeling siya ang anti-corruption king. Oo. Ayaw naman pumirma sa report ni Lacson. Tapos, isa siya mga kaibigan, no, sa humaharang at humarang din sa naunang impeachment ni Sara Duterte. Panoorin natin to mga kaibigan at sabay-sabay nating birahin itong si Cayetano. Wag na daw kasi tayong maglokohan. Yan yung kanyang pinapakalat ngayon mga kaibigan. Kung ano-anong pang-iintriga yung pinagsasabi niya dito. Tala, birahin natin to. Huwag na tayong maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start. Diba? Nung February pa, nung ipwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya yan mga kaibigan, no, kung ano-ano na naman etong pinapakalat ni Alan Peter Cayetano. Importante ang impeachment. Di po ba? Dapat talagang unahin yan. Alinsunod sa ating saligang batas. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na unahin ang impeachment ni Sara Duterte? Dapat bang unahin ang impeachment ni Sara Duterte mga kaibigan? Mantakin nyo naman
seryoso po yung aligasyon sa ating Vice Presidente. Kailangan gawin ito para protektahan ang kaban at interes ng bayan mula sa mga abusadong pinuno tulad ni Sara Duterte. Di ba mga kaibigan, anong silbi ng kahit anong panukalang batas sa Senado kung isasantabi ang impeachment? Di ba? Pwede namang magtrabaho mga kaibigan ng Senado eh. Pwedeng pagsabayin yan. Impeachment trial, tapos yung mga ipinapasa nilang mga batas. Pwede po yan. Oo, pero itong si Cayetano, ang daming hanas mga kaibigan. Halatang halata mga kaibigan eh. Di ba? Na may pinoprotektahan. Itong si Alan Caldero. Paano na lang mga kaibigan, di ba? Ito, isipin natin to mabuti. Paano na lang kung totoo pala na mandarambong, magnanakaw itong si Sara Duterte? Tapos nagkataon pa, yung pinakamalala, siya yung maging presidente, di naloko na. Tsaka bakit ba mga kaibigan, no? Takot na takot. Ang grupong Kawatano sa impeachment, lalo na itong si Cayetano. Tapos heto lang, lakas mang gaslight. Lakas mang gaslight mga kaibigan ni Caldero. Sinasabi niya na pinagtatakpan ang flood control anomalies dahil inuuna ang impeachment. Talaga ba? Kapal talaga ng mukha? Oo, tuloy natin to. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Di ba? So, and then si Senator Bongo. Loko talaga to no mga kaibigan. Patas na pagdinig. Siniraan pa talaga si Senator Lacson. Kapal talaga ng mukha nito. Oo. Patas na pagdinig. Talaga. Pero ayaw naman igalang yung BRC report ni Senator Lacson. Ang gusto nila mga kaibigan, no, itong grupong Kawatano at grupong Duterte, ang gusto nila maging witness yung 18 kargador. Wala man lang ni isang ebidensya mga kaibigan, yung matibay na ebidensya. Kundi puro kathang isip na maleta. Lagi niyang pinapakalat na ginigipit, inuubos na ng gobyerno ni Pangulong Marcos o yung grupo nila. Samantalang may mga lehitimong kaso ang mga kaalyado niya. Alam na alam po natin yan. Si Marcoleta may reklamong plunder ni hindi nga yan makalabas ng bansa. Tapos si Bongo regarding sa ICC. Pero mga kaibigan na malinaw na mapahanggang ngayon wala pang ICC warrant dito kay Bongo. Pero itong si Kawatano, panay reklamo mga kaibigan online sa social media. Panay benta ng mga baluktot niyang naratibo, panay paninira sa ating Pangulo, sa mga senador, lalo na dyan sa mayorya, di ba? Panay benta ng mga baluktot niyang naratibo. Ay nako talaga. So, ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook, na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Wow! Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? Kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. Talaga ba? Kapal talaga mga kaibigan. Kung talagang seryoso itong si Alan Bitter o Bitter Kawatano na ipaglaban ang katotohanan sa flood control o yung sinasabi niyang tinatago ng mga tulpo, ang tamang lugar po ay ang plenary session sa Senado. Doon ka magngangawa. Diba? O kaya naman sa mga opisyal na committee hearings sa loob ng Senado. Doon mo sabihin lahat yan. Ang problema kasi mga kaibigan, puro reklamo sa social media.
Sarili niyang naratibo, yung gusto niyang manaig, no? Yun yung ibinebenta niya. Ang gusto niyang ipakalat sa taong bayan yung sarili niyang naratibo. Paano kasi? Walang kumukontra mga kaibigan. Walang cross-examination na pwede sanang pagbanggain kung totoo ba o hindi yung mga pinagsasabi nito. Tapos ang matindi pa dito mga kaibigan, sa harap ng camera, sa kanyang social media, kontrolado niya kasi yung naratibo. Kaya mga kaibigan, ganyan ang gagawin ni Cayetano hanggang July 27. July 27 mga kaibigan, ganyan ang gagawin niyan. Magpapakalat ng kung ano-anong intriga. Magrereklamo, magpapakalat ng kabalbalan. Kasi nga naman mga kaibigan, July 27, yan po yung formal na pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Kasabay po yan ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Sa madaling salita mga kaibigan, itong pag-aatake ni Cayetano sa bagong mayorya habang siya ay nagtatago sa likod ng Facebook Live ay isang paraan niya para magmukha siyang biktima at tagapagtanggol ng bayan. Pero mga kaibigan, kitang-kita natin yung baho nito. Tulad na lamang nito mga kaibigan, booking na booking yung galawan ni Cayetano. Eto, kawawang Maleta Boys. Inabando na ng Cayetano Group ayon po kay Benny Abante, Congressman Abante. Paano mga kaibigan, di ba? Matatandaan natin, hindi nila sinipot. Itong kay Maleta Boys doon sa kanilang peking hearing. Wala ni isang pumunta. Ngayon, nagmukhang tanga itong mga Maleta Boys. So, paano yan? Kahit kapwa kaalyado ng ni Cayetano, talagang ilalaglag niya. Basta siya lang yung bida. Ay nako talaga mga kaibigan, matindi. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.